Magandang araw po, si Mike Kanyayahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay Stoic tips kung paano maging practical. Ang pagiging practical ay kadalasang maririnig natin ito sa mga uh, personal finance discussion, no? Uh, o kaya dun sa mga sa mga di-discuss kung paano yumaman, paano makatipid, uh, uh, gano'n, no? Uh, Usually, mga wealth coach, yung nagpapayo nito, no? Dapat maging practical, no? Hindi naman ako personal finance coach, no? Hindi rin ako nagtuturo kung paano yumaman, no? Hindi rin ako nakasentro sa usapin ng pera o negosyo, no? At wala rin akong inaalok, no, na mga investment dito, no? Pero pero ang uh, ang rekomendasyon na maging practical ay bahagi ng ating buhay, no? Hindi lang sa area ng pagpapayaman o pagkapalago ng pera, no? Kasi dito sa sa mundo natin sa kasalukuyan, no, puro pera na lang, no? Umiikot ang lahat tungkol sa pera, no? Pero hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pera, no? Minsan nasa minsan it involves yung buhay mo in general, no? Kung paano mo ba mapapagaan o mapapaigi ang buhay mo, na regardless kung gusto mong yumaman o hindi, no? Kasi kung pagpapayaman lang lagi yung nasa isip natin, di doon ka na sa shortcut, no? Maging gumawa ka ng masama. Pero siyempre, panindigan mo yon kung hindi ka mapapahamak o kung di ka mapapaaga ang buhay, o kung di ospital ang bagsak mo, kulungan, kung di kulungan, sementeryo. Panindigan mo yung mga ganun kung gusto mong yumaman. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng mayaman ay ganun. Marami ding mayaman dumaan sa talagang paghihirap o ganyan. Kasi iba-iba ang pinagdadaanan natin, no? Kaya different folks have different strokes, no? There's no one size fits all approach, especially, no, sa pagpapayaman. Kaya hindi ako nagtuturo dito na kung paano yumaman. Actually, hindi ako nagtuturo ng consequentialism dito. Consequentialism, ibig sabihin, lagi tayong nakapokus sa resulta o sa kapakinabangan ng ginagawa natin. So kaya gusto kong i-correct dito, no, yung salitang practicalidad, no? Kaya pag narinig natin dapat maging practical ka, lagi sumasagi sa isip natin yung desire natin na umasenso at maging financially independent, no? Lagi. So lagi yung inuuna natin yung desire natin, no? So kaya nag-iiba tuloy yung kahulugan ng pagiging practical, no? Hindi ba pag sinabing practical, parang it talks about practical life, yung pang-araw-araw na buhay, no? O ano yung pang-araw-araw na buhay? Sabihin, yung address mo sa mga pang-araw-araw na pangailangan mo, tulad ng pagkain,
ah, ma hanap buhay mo o yung kinikita mo sa isang araw, ah, papaano mo nasusustain yung kailangan mo sa isang oras na to, sa ganito, sa ganyan. Yun. Yun yung practical life, no? So, ibig sabihin, ang focus mo ay kung papaano mabuhay, no? Papaano harapin ang realidad. Na halimbawa, hindi ka naman robot o hindi ka isang espiritu na hindi nangangailangan ng pagkain, di ba? Kailangan mo rin kumain, no? So, ngayon, ang realidad, ah, tao ka lang. O isa ka lang nilalang na nangangailangan din, na may pangangailangan din sa bawat araw at kailangan mo harapin yon. At sa pagharap nun, may mga bagay o hakbang na ginagawa ka para matugunan yung mga pangangailangan na yon. At nakapokus ka doon sa very specific na moment of your life, yung kung paano ka kumain. No? O, kasi, ganun din sa mga hayop. May practical life din ng mga hayop. Halimbawa, ang manok, ano bang practical life niyan, no? Kakain siya para tumuka. O doon sa mga sa mga leon, tigre, tsaka mga cheetah, no? Manghabol ng ibang hayop, no? O mag-stalk. Yan yung practical life nila. O sa mga agila, lawin, practical life nila yan, yung papaano mandagit ng ng ibang mga maliliit na hayop. At minsan kasama na diyan yung pamilya nila tulad ng paggawa ng nest, paghanap ng ipapakain dun sa inakay. Sa naman sa mga baka, no? Pati yung pagpapasuso sa mga anak, no? Sa mga manok, no? Pati yung paglimlim sa itlog, mga practical life yan. Kasi from the word practice, no? Parang gawain, no? Para mabuhay. No? So, doon nakasentro. So, ibig sabihin, nasasabi natin yung phrase na yan, na practical life, o yung salitang practical, kapag ka ito ay kinukumpara natin sa non-practical or rational na estado. So halimbawa, may kausap kang isang tao, napaka-religyoso, parang sa mga sinasabi niya, puro spiritual ang nilalaman ng kanyang mga salita. Pero what about the reality? So, ang reality ba ay spiritual? Minsan may mga pangailangan ka na iba, or merong katotohanan na iba doon sa spiritual na katotohanan, di ba? So, kaya minsan sinasabi mo, let's be practical, no? O, ganyan. Halimbawa, sinasabi ng isang religyoso, man does not live by bread alone. So, kailangan mo ng salita ng Diyos, diba? Ngayon, on the other hand, diba? Kailangan mo maging practical. Kasi kung hindi, mamamatay ka rin dahil di ka kakain, diba? So may ganung conflict, di ba? Halimbawa, ikumpara naman natin sa sa isang bayani or nagpapakabayani, isang patriot, no? Sinasabi niya na lahat ay ibubuhos ko para sa bayan o para sa sangkatauhan, diba? At i-dedicate ko
ang aking buhay para sa inang bayan, di ba? Kaya ako ay mamumundok. Di na ako mag-aasawa. Tapos di na ako magkatrabaho. Magiging busy na lang ako o abala sa pag-uorganisa upang sa ganun ay makamit ang hinahangad ng sambayan ng Pilipino. Anyway, so ngayon, maikukumpara mo siya sa sa practicality. Yun, hindi kasi practical 'yon, no? Idealistic 'yon. So sasabihin mo sa kanya, no, let's be practical, okay? Kahit paano kailangan natin maging practical. Yan. So, ibig sabihin, hindi ka kaluluwa na hindi kumakain, no? Hindi ka kaluluwa or espiritu na hindi nangangailangan ng anumang bagay tulad ng or hindi naghahangad ng mga bagay tulad ng pagpapamilya, pagkakaroon ng trabaho. Marami kang kinakaharap na hindi pwedeng hindi mo harapin. Hindi pwedeng talikuran mo. At ito yung practical life. Kaya sinasabi natin maging practical ka. Yun yung context ng pagsasabing maging practical ka. Ang problema kasi, diba? Na nag-iiba yung connotation na papalitan dahil nai-associate yung pagiging practical sa personal finance, sa wealth coaching, self-help, pagpapayaman. Kaya tuloy yung nagiging nagiging meaning ng pagiging practical ay ang pagiging greedy. So, halimbawa, sa panahon ngayon, ito yung meaning ng pagiging practical, no? Maging practical ka. Ano yung bagong meaning na yun? Halimbawa, bilagyan natin ng konteksto, no? Yung halimbawa, babae, no? Nag-aral. Tapos siguro hindi naman siya sinuwerte sa buhay. Halimbawa, naging teacher siya, no? Grabe yung grabe yung pinagdaanan niya para mag-aral. Naging matalino siya lahat. Tapos, pero ang ginawa niya is turo siya sa eskwelahan. Samantalang yung iba, sige, nagpakatalino ka na, nagpakabihasa, di ba? Magandang sweldo, magandang tirahan. Ayun, tsaka masaya naman siya. Ang problema, pag kinumpara mo doon sa iba, bawa, yung isa hindi nagtapos, no? Classmate niya hindi nagtapos. Tapos, nakapag-asawa ng APAM o mayamang foreigner, no? Mayaman, super yaman, no? Siyempre, hindi nagtapos. Parang may pagka-illiterate, no? Kung mag-English parang daig pa yung no? Daig pa yung ang tawag dito. Anyway, basta gano'n, no? Alam nyo na. Pero nagmamalaki, nagmamayabang. Dahil may pera, no? Sinasabihan yung classmate na naging teacher. Pero hindi naman yumaman, no? Sasabihin sa kanya, alam mo, sa panahon ngayon, kailangan mo maging practical. So, yun na yung naging meaning ngayon, no? Para daw maging practical ka, kailangan mong maging tuso. Hindi yun ang meaning ng pagiging practical. Hindi katusuhan.
ang pagiging practical? Ang pagiging practical ay ang pagbibigay ng konsiderasyon sa realidad ng buhay. And it involves yung mga pang-araw-araw mong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging tuso. Or hindi pagiging tuso ang ibig sabihin ng pagiging practical. Diba? Na, bakit mo kailangan maging tuso? Ano yung motivation mo? So, ang motivation mo, kaya sinasabi mo, sige, mag-asawa ka na lang ng apam. Aaral-aral ka pa. Magtuturo ka lang naman ng mga estudyante. Pahihirapan mo pa sarili mo. Kung ginagamit mo yung diskarte mo raw, no? Para raw yumaman, hindi siya naghihirap ngayon. Kailangan mo maging practical. So, hindi ganoon ang meaning ng pagiging practical. Pagiging tuso yon, pagiging greedy yon, no? So, anong motivation doon sa pagiging greedy? Siyempre, wala nang iba kung hindi kayabangan. Bakit mo kailangang magkamal ng maraming pera o maghangad ng kapangyarihan o sumikat, di ba? May pinapangalagaan kang ego. So, wala ka nang pakialam sa mga dakilang mga bagay kung ito ay hindi nagbibigay sa iyo o magbibigay sa iyo ng ginhawa o yaman o kapangyarihan o katanyagan. Kaya para sa iyo yung pagiging practical pagiging tuso, pagiging greedy. At doon sa iba na inaakala mong hindi practical, na sinasabi mong maging practical, nilalait mo yung pagiging prinsipyado. Ngayon, sasabihin mo sa kanila, hindi ka pakakainin ng prinsipyo mo. So ngayon, babalikan ko naman tuloy yung isang relihiyoso at yung isang bayani. Isang relihiyoso, spiritual yung yung focus niya. Yung bayani, idealismo. Hindi praktikalidad, no? At sasabihin mo sa kanila, hindi ka palalamunin ng prinsipyo mo. Yung nagmamalaking practical naman, walang prinsipyo, kundi puro ego. Ang problema, hindi rin naman practical. Kasi, hindi yun ang kahulugan ng practicalidad. Ang practicalidad ay balanse. Yung pagbabalanse sa buhay. Ibig sabihin, the balance between between practical and non-practical. Kaya kailangan mo maging practical kasi may mga bagay na hindi practical. Ibig sabihin, okay, nagmamahalan kayo, magsing-irog, di ba? You and I against the world, di ba? So nakikita mo yung mga yung romanticismo ng relasyon nyo, di ba? O pag-ibig, pag dumapo kayo naman, hahama kayo lahat, masunod ka lamang. Tapos tawag ito, we will live happily ever after. Hindi tayo maghihiwalay lahat. Ngayon, romanticismo yon. Walang praktikalidad. So nakakita ka na ba sa mga romantic novel na pinag-usapan kung gaano karami yung laman ng rep o bakit hindi
nilabhan yung damit, sino naghugas ng plato. May mga romantic novel ba na na pinag-awayan nila yung pinag-awayan nila kung sino yung bibili ng toothbrush, di ba? So, wala kang maririnig na ganun sa no, sa mga romantic story, di ba? So, kasi non-practical yon eh. So, ngayon, yung practicality, binabalansin mo yung non-practical sa practicalidad. So, yun ang purpose ng pagiging practical. So, at least, wag mo namang pabayaan yung realidad mo o yung nature mo. Pero, that does not mean na wala nang ibang bagay kundi yung nature mo. Pati desire mo, no? Na sa totoo lang, ang desire ay dapat balance rin. Otherwise, may abnormality tayo sa desire kung greedy tayo, di ba? So, yun ang meaning ng practicality. So, practicality, ibig sabihin, hindi siya egoistic. Hindi rin siya ascetic. So, nakita mo yung dalawa extreme na yun, no? Egoistic, selfish, no? Ascetic, medyo anti-self yun. Anti-self, no? So, practicality, yun yung babalanse. So, para sa mga Stoics, hindi pinapangalagaan yung balance ng lahat, no? Diba? Kasi ganun nag-ooperate ang nature natin, di ba? Ang nature is not extreme, no? Lagi yang ang batas niyan ay bumalanse. So ganun din tayo. So if we live in accordance with nature, so we should also seek the balance of everything. Yun. Okay lang maging patriotic, no? Okay lang maging radical, but not ultra radical. Not ultra patriot, no? Kasi ultra patriot ka, no? Magiging ka? Parang nagiging extremist ka. Magpapakamatay ka na para sa ideology. O minsan isinasacrifice mo na pati pamilya mo. Kung ikaw may asawa at anak, baka pati asawa at anak mo sinasacrifice mo na dahil dun sa inaakala mong noble ideals. Pero babalansehin mo, no? Babalansehin mo kasi tao ka lang din, no? Merong mga kailangang i-address na realidad o ng buhay, no? So, ganoon. Yun yung practicality, no? So, ngayon, okay. Yung pala yung meaning ng practicality, yung pagiging practical, no? So, ano yung Stoic tips ko para paano maging practical, di ba? So, kasi pag practical ka, lumalabas kayo kasi lagi mong iniisip kung ano yung resulta ng pagiging practical mo. Kaya lalo kang naging greedy. So, iniisip mo, pag naging practical ka, pera. Kasi pag practical ka, magiging asensado ka. Pag asensado ka na, may pera ka na. Pag may pera ka na, ayun. Ganun yung nasa isip mo. So, hanggang sa hindi na practicality yung umiiral, kundi greed na. So, pero ano ba tutuloy na practicality? Okay, speaking of practical life, no? Ang pinaka-ultimate na prinsipyo or nature or primary nature ng tao is self-preservation. Sabihin, lahat ng nilalang na nabubuhay ngayon, na gumagalaw, yan ang aim, self-preservation. Tulad ng mga hayop, no? Nakakita ba kayo ng hayop na nagpakamatay? Wala, di ba? So, ganun din ang tao.
ang tao ay nabuhay hindi para magpakamatay. So, nabubuhay ang tao para ano, no, para ma-appreciate mismo yung buhay. Enjoyin. At siyempre, ingatan. Ngayon, pag nag-i-enjoy ka or na-appreciate mo yung buhay, so ang tendency is puprotektahan mo. So kaya, yan yung signal. May signal para pagka may danger, di ba? Ayaw mo ng danger, protektahan mo sarili mo. So kasi yun yung nature. Kasama tayo ron. Yung nature natin is self-preservation. So para ma-preserve yung buhay natin, aayusin natin yung buhay natin, di ba? Aayusin natin. So, para maayos yan, para bang it should start doon sa practical life natin, di ba? Paano ba tayo mabuhay araw-araw? Sige. Ngayon, speaking of self-preservation, ibig sabihin, pinag-uusapan natin dito yung danger, tsaka peace of mind. No? So, may peace of mind ka kung walang danger. Kung may danger, wala kang peace of mind. No? So, ngayon, sa tao, ang tao kasi, dahil may lipunan tayo, kumpara sa mga hayop, no, meron iba yung paraan natin para mabuhay, di ba? Nasa lipunan tayo. So, marami na tayong mga bagay na mga nilikha para mabuhay sa isang lipunan ng tao. Tulad ng sistema, tulad ng mga kaparaanan, etc. etc. Kasama na dyan yung teknolohiya at ano pang mga inimbento ng tao para mapagaan ang buhay. At pinaka matingkad nga rito o significant ay yung pera, di ba? So, napakahalaga ng pera para mabuhay. So, kung wala ka nito, hindi ka mabubuhay. So, ngayon, may mga tao kasi na, sabi ko nga sa inyo, di ba? Egoistic, no? Ang hangad ay yumaman. Hindi talaga yung i-preserve yung buhay. Hindi pa talaga yung magkaroon ng peace of mind. Ang hangad eh, yumaman. Bakit? Siyempre, para i-satisfy yung ego, diba? Para sabihin, mas mataas siya kaysa sa iba, diba? Ang sarap kasi pag andun ka, no? Kasi pag tinitingnan mo yung iba, mababa. Parang feeling mo, wow. Sarap, pinupuri ka, gano'n. Titingala ka. Ego yon, ego. Ang sinasatisfy mo ron, ego. So, ngayon, yung mga taong egoistic, sila yung mga non-practical. Hindi sila practical. Akala nyo ba yung mga sabik yumaman, gigil yumaman, o yung masyadong para bang obsessed sa future nila, yung obsessed na umasenso balang araw? Akala nyo ba practical sila? Hindi. Egoistic sila. Marami sa atin ganyan maging hipokrito. Kahit ako, dumaan ako sa ganyan. Nung kabataan ko, binata ako. Ganyan ako, napaka-egoistic ko. So, egoism yan, hindi yan practicality. Kasi, kung ikaw practical, kaya mong kontrolin yung ego mo. Kasi ibababa ka ng praktikalidad mo down doon sa simplicity ng buhay. Down doon sa very specific na pang-araw-araw na buhay mo o pangangailangan. Kailangan mo lang pala kumain Dahil mo pang mga hinangad. Nanghangad ka pa ng kapangyarihan.
ng kayamanan, ng kasikatan, katanyagan. At napakaraming mga kumpanya. Nanloko ka pa ng tao. Pumatay ka pa ng tao. Nang apak ka pa ng iba. Para lang maabot mo yung hangarin mo. Na sa totoo, napaka-unnecessary pala kasi hindi na talaga yun yung ultimate na goal ng buhay, kundi ang i-preserve ng buhay, no? Tapos dumating ka ron sa point na yun na wala ka rin peace of mind. Hindi ka rin masaya kasi para bang maya't maya meron kang pangailangang i-prove yung sarili mo. Sabihin, hindi mo pa pala napuprove yung sarili mo. Dinadaya mo lang sarili mo. Sinasabi mong proven ka na. Or may iba naman, umabot dun sa ganun tapos bumagsak dahil sa ego. O ano yun? O, bibigay ako halimbawa, no? May iba yumaman, no? At sa pagyaman nila, dahil nagbago yung lifestyle, naging magastos. So yun, hindi na control yung gastos. Yung lifestyle, naging naging maluho. So yun din yung kinabagsak nila, di ba? Kita mo nga iba sa mga piyestahan nung araw, di ba? Grabe, mangungutang pa. Para lang may ipagmayabang sa mga iimbitahan na marami siyang handa. Nagpatumba ng 5 baboy, ganyan, nagpainom, gano'n, para lang may maipagyabang, pero kinabukasan, baon sa utang. So, dahil sa ego, hindi na siya naging practical, di ba? So, yun. Ngayon, hindi practicality yung pagiging ganid, greedy, o tuso. So, it's the other way around. Ang practicality, it suggests going back to to the simplicity of life. So, ngayon, paano yun? Anong attitude ng mga Stoics doon? No? Simple lang, no? Halimbawa, ikaw, meron kang hanap buhay, no? O sabihin mong negosyo. Diba? Ngayon, ang kailangan mo sa negosyo mo ay napakasimpleng sasakyan lang. Mga panghakot, mga multicab, o yung mga parang L300 o kaya tricycle, di ba? Para sa mga pang business ba, no? Pero may pera ka, di ba? May pera kang pambili ng sasakyan kasi kailangan mo sa hanap buhay mo, no? So, bibili ka ngayon, no? So, yung bibilin mo, nakalaan para lang doon. Kung ikaw ay practical, di ba? Pero kung di ka practical, egoistic ka. Alam, maiisip mo, no? Sayang yung perang to. Pwede naman akong bumili ng mas magandang sasakyan kaysa dito eh. Bakit di ako bumili ng sedan? O bakit hindi ako bumili ng ng mamahaling motor? Meron akong 300,000, no? Bakit ako bibili ng multicab o kaya tricycle? Bumili ako ng ng mga big bike, no? O kaya naman yung sedan na lang. Baka pwede ko naman gamitin sa negosyo rin yun. So, ending, lakas, no? Hindi siya fuel efficient. Tapos, grabe yung mga maintenance mo. Hindi mo masustain yung Ngayon, dahil meron kang ganun, mga nakakasalamuha mo, may mga ganun din, pero may mga pera. So, hanggang sa kailangan mong mag-cope up doon sa standard nila hanggang sa hindi ka na nakapagnegosyo. Tapos hinahabol mo na lang yung standard ng buhay ng iba dahil sa kayabangan. Ending, bubuluso ka, no? Maghihirap ka ulit, babankrupt ka dahil sa kayabangan, no? O minsan baka mauwi pa sa pagsusugal para lang mabawi yung mga talo mo, di ba? Masisira ang buhay mo. Masisira ang mga disposition mo sa buhay.
dahil sa ego. So, hindi practicality yun. So, ang practicality is yung pagiging functional, no? Kung ano yung nararapat at necessary, doon ka magpo-focus. Yung mga unnecessary, hindi iisang tabi mo yan. So, kaya kung paano maging practical, doon tatargetin mo yung necessary, what is necessary. So, ano mga bagay yung bibilin mo? Bahay, lupa, ganyan. O sige, bumili ka ng malaking bahay. No? Walang problema yan. Kung napakarami nyo sa isang bahay. No? So, imbis na kayo ay, halimbawa, malaking pamilya kayo, no? Imbis na iwahiwalay kayo dyan, tapos parang uupa kayo sa isa't isa, o kaya sinusustentahan mo yung pangangailangan ng mga ibang kasama mo sa bahay, tapos wala namang mga trabaho, might as well, sama-sama na lang kayo at magtulong-tulong sa isang family business, tapos marami kayo sa isang bahay, malaking bahay, okay yun mga bawa, ganon. Okay pa yun, no? Kasi may function, no? May purpose, di ba? Pero kung ikaw, halimbawa, bibili ka na napakalaking bahay, tapos tatlo lang naman kayo sa pamilya nyo, mag-asawa, tapos isang anak, o kaya 4 lang kayo, tapos sobrang mansion, so, para sa yung napakalaking espasyo, babayad ka ng malaking tax, tapos babayad ka ng mga tagalinis, kung ano-ano pa, para masustain yung lifestyle. So, hindi na practicality yun, di ba? So, ego na yun. So, ngayon, doon ka sa function, no? Ano yung kailangan mo lang? Ano yung pinaka-optimum? Ano yung necessary, di ba? Kung ganun din sa pag-negosyo mo, no? Kung naghahanap buhay ka, halimbawa, doon sa isang lugar, di ba? Tatayo ka ng isang retail shop, di ba? Tapos, ang ibebenta mo lang naman, isang produkto. Pero, ang laki-laki nung inupahan mo. So, hindi na practical, di ba? So, bakit ka mo pa ng malaki? Kasi para ipagmalaki sa iba na may malaki kang negosyo. Pero hindi naman na yun yung kinakailangan ng negosyo mo. Diba? Halimbawa, no? Yung magtataho, no? Bumebenta ng mahina ang 500 a day. Minsan, bumebenta ng 1,000, 2,000 neto, no? Pero, bitbit niya yung taho. Ngayon, ikaw, gusto mong magnegosyo ng sosyal, no, na taho, di ba? Parang meron kang parang kiosk. So, ang dami mga exquisite pa yung setup. Lahat meron lighted pa yan, may mga billboard ka pa, tapos may etc. Tapos kumuha ka ng isang tao o 2 tao pa. Tapos ang bebenta mo ron taho. Pinaganda mo lang kasi para magmukhang sosyal. Pero same lang. Pero mas malaki pa yung kikitain sa'yo nung naglalako. Bakit? Kasi hindi mo feel kasi ng itsura mo naglalako ka, diba? Ayaw mo masakit sa ego. Sabihin mo ayoko maging magkataho. Pero ang negosyo mo, taho, alam mo mabenta, kaya benta ka. Pero gusto mo mag-appear as social, diba? So ganoon din, no? Magtatayo ka ng tapsilugan, diba? Kahit isang chunk lang na dyan, no? Ang tawag ito, sa isang bangketa na parang ilang piraso lang ang kailangan mong space dyan o chunk ng space para lagyan ng lamesa o tapsilugan. Pero tatayo ka ng ng isang malaking restaurant, social lahat, parang wow, dinaig pa yung mga ang tawag ito, mga mamahaling restaurant, no? Itsura. Pero tapsilugan ka lang din. Dahil pang tao para lang ipakita na na may negosyo ka. Learn from it. You won't go anywhere pagka ganun, no? Huwag mong unahin ang kayabangan, no? Maging practical kayo. Diba? Ganun din sa hindi naman sa ego, no? Sa pagiging ascetic at altruistic, no? So, sa pagiging ascetic,
okay lang na hindi maging non-selfish, no? O kung meron kang religious devotion, no? Okay lang 'yan. Pero wag to the point na talagang kulang na lang mag-suicide ka na. Hindi ka na kumakain, grabe yung abstain mo. Tapos hindi ka na nagmongha ka na, no? Okay lang siguro yun kung mga mangilan-ngilan sa populasyon gaganon. Pero imagine mo kung lahat kayo magmumongha. O lahat tayo magmumongha. Hindi na mag-aasawa. Nandun na lang sa isang lugar, naghihintay ng kamatayan. Mauubos ang tao. Hindi magko-flourish. While in fact, ang nature natin is self-preservation. So how can we preserve our species? Kung magiging ganun tayo, so very unnatural, di ba? So, but if we live in accordance with nature, so we know how to balance everything. Okay lang din maging altruistic o maging matulungin sa iba. But not to the point na sarili mong pamilya, wala kang mapakain, pero napapakain mo yung iba. So, i-balance natin, no? Diba? So, hindi ibig sabihin kailangan mo maging madamot, no? Sabi ko nga, i-balance, di ba? Pagiging madamot, pagiging selfish at egoistic, no? Pagiging altruistic, yung sobra na, hindi mo na iniisip sarili mo. Pagiging ascetic, yun talagang wala na, kulang na lang, magpakamatay ka na. So, yun. To balance everything, simple lang, maging practical, no? At ang pagiging practical, pagiging simple, walang complexity. So, para maging maligaya sa buhay, sabi nga ni Epicurus, no? Sapat na yung kumain ka ng ng cheese. Oh, ano lang 'yon, no? Symbolic 'yon, no? Pero sabi nga, para maging maligaya ka, sapat na yung kumain ka ng cheese kasama yung mga friends mo. So, yun. Yun yung Epicurean na paraan, no? Para maging practical, no? Pero para sa mga Stoics, paano paging practical, no? Wag kang maging tawag ito, malayaw. Wag kang maging malayaw. So, nandiyan yung pairalin mo yung temperance, no? Pagpipigil sa sarili. So, pigilan mo yung sarili mo na matuksong bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Kundi ego mo lang nangangailangan, no? Pigilan mo ang sarili mo na magyabang. Pigilan mo ang sarili mo na unahin yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga dapat unahin. So, mag-start ka sa basic needs. Nandun yung practicality. So, kaya, para sa mga Stoics, kung ikaw ay nabubuhay ka ng ng naaayon sa nature, no? So, ibig sabihin, magsisimula kang bumalik sa sarili mo. At pag bumalik ka sa sarili mo, doon mo marirealize na teka, parang ito ako ngayon. Kailangan kong pagising ko sa umaga, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. So, ibig sabihin, tao pala ako. Hindi pala ako spirito. Hindi pala ako robot. Hindi pala ako kagamitan.
tao rin ako na kailangan kong tugunan ang aking pangailangan. At tao rin ako na dapat ay may limitasyon ang pagtugon sa pangailangan. Dahil alam ko bilang tao, ang labis sa aking pangailangan ay hindi normal. Bilang tao, kailangan kong matulog. Pero alam ko rin na hindi ko kailangang matulog habang buhay. Tao lang ako na kailangan kong kumain. Pero may hangganan ang laman ng aking tiyan. Hindi ko kayang kainin ang labis sa kailangan ng aking tiyan. So, doon mo makikita kung ano ang tunay mong kalikasan pagbabalik ka sa sarili mo. At pag bumalik ka sa sarili mo, makikita mo yung kasalukuyang pangangailangan mo. Yun ang uunahin mo. So, magiging practical ka. So, ganun ang paraan ng mga Stoics kung paano maging practical. Uunahin yung basic needs. At pag sinabing basic needs, very basic. Hindi complex. Iniisip mo yung ngayon, hindi yung bukas, hindi yung kahapon, yung ngayon. So, yun. Huwag ka masyadong mag-worry sa kakainin mo sa kinabukasan, sabi nga ni Jesus Christ, di ba? Ibig sabihin, maging practical ka. Practical, hindi sa kahulugan ng mga ganid, no? Maging practical ka. Ibig sabihin, maging mabuhay ka. Live your life. Diba? Live your life. Maging realistic. Be present every moment. No? Yun yung pagiging practical from the standpoint of Stoicism. Ayun lang po. Ito po si Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.